Hey you guys! Welcome back to my channel, King here. Samahan niyo ako dito sa Batangas. Wow, this place is really amazing. Hello guys! Andito po tayo sa Batangas ngayon. Specifically, andito tayo sa Matabungkay Beach Hotel. And today guys is a weekday kaya walang masyadong tao dito. Ayan. So we decided to have a spontaneous trip dito sa Batangas kasi guys, nafo-FOMO na ako kasi halos lahat ng kakilala ko nakapag-beach na. So ako hindi ko pa nasasawsaw yung mga paa ko sa saltwater. Yun, nag-decide tayo na pumunta rito sa Batangas despite na wala tayong kasama. So by the way guys, this is a solo DIY tour. So sumakay tayo ng bus galing sa Buendia. So guys, from Buendia, sumakay tayo ng DLTB going to Calatagan. So yung sasakyan natin is dadaan talaga dito sa Matabungkay. So bumaba tayo dito sa may junction, yung sa may mismong signboard ng Matabungkay Beach Hotel. So, ang biyahe natin, inabot tayo ng 3.5 hours kasi ang daming stops. Aside from pag-pick up and pag-drop off ng pasahero, meron pa mga tig 10 minutes na stop sa DLTB bus station sa may Nasugbu. So, medyo tinatagalan tayo guys. So, instead of 2.5 hours to 3 hours na biyahe, inabot tayo ng mga 3.5 hours. Pero it's fine. So, we left Manila at around 5:37 or 5:40 AM. Nakarating tayo dito ng mga bago mag 9 AM. So dito pala guys sa Matabungkay Beach Hotel, nag-a-accept sila ng mga day tours. So ang day tour nila ay nag-start ng 8 AM up until 4 PM and we paid 400 pesos para doon sa day tour rate and 100 pesos para sa towel naman kasi baka mag-swimming tayo in a few. So kumuha na rin ako ng towel para at least mamaya kung mag-swimming tayo doon sa swimming pool sa loob, may towel na tayo kasi wala akong dalang towel guys. So, ang bitbit ko lang ngayon is maliit na backpack. Very spontaneous trip. Pakita ko lang sa inyo yung dagat guys. So, wow. Napaka-calm ng alon. Ay, na-miss ko rin mag-beach. Nasa peak ng summer ngayon guys. So, kahit wala pang alas 12, kahit wala pang 10 AM, sobrang init na. Ayan. Malinaw naman yung dagat guys and sobrang linis naman. So yan, wala masyadong tao ngayon kasi today is Tuesday. Ayan. So may dalawang tao lang na nagsiswimming kanina. Oh, very fine naman yung sand guys. Kaya lang huwag na lang tayo mag-expect na white sand. Hindi siya masyado white sand. Siguro dahil medyo damp pa yung sand. Pero dito naman sa part na medyo dry, okay, medyo fine naman yung sand and pag natatamaan siya ng araw, medyo white naman siya guys. Yan guys oh. Isa sa mga accommodation na ino-offer dito sa Matabungkay Beach Hotel. Sige, hanap tayo ng magandang angulo. So ito guys ang kanilang water villa. Ang ganda oh. Magkano kaya ang pag-stay rito? Ask natin sa reception mamaya pag naalala ko guys, i-ask ko. Sige, lapitan muna natin. Wow, ang ganda ng view rito. Wow, yun na lang masabi ko. Wow, this place is really amazing. Sige, lakad pa tayo. Ganda rito guys, sobra. Imagine, I only paid 400 pesos to see this. Worth naman, bumiyahe pa tayo na 3.5 hours para lang dito. Ganda oh. Isa pa sa kinagandahan ngayon guys kasi walang ibang tao dito guys, so halos tayo lang no. So some other guest andun sila nagbabanana boat, hindi ko lang kung makikita rito.
So ibang guests nagbabanana boat, yung iba nagla-lounge sa cafe or nagpapahinga sa cafe area. Tayo naman nandito. So sige, samantalahin natin habang walang tao. Grabe. Ganda rito. Ang init nga lang guys. Ano ngayon? Kalagitnaan ng summer. Bakit nga ba ako pumunta dito kahit wala akong kasama? And guys, to be honest, I just wanna show you guys na na it's doable, na you know, if you wanna escape the hustle and bustle sa city, wala kayong maaya, wala kayong kasama, it's very possible pa rin na gawin to, na pumunta ka dito on a day tour, hindi mo na kailangan mag-overnight, punta ka lang dito sa umaga and then uwi ka sa hapon sa Manila. It's very doable naman guys. So yun yung kanilang mga balsa. Next day, hindi ko alam kung yung sa Matabungkay Beach Hotel yan o sa ibang resort dito sa area. Pero guys, ang ganda oh. Wow. So yun guys, di ba? Kung yung mga kaibigan natin drawing, hindi makasama, hindi available, punta ka dito na solo, kayang-kaya. Kung kinaya ko, kakayanin nyo rin. Yun, kung gusto mo mag-basketball, yes, may court sila. And guys, ang tawag pala dito sa mga tawag dito, cottage ba to? Na ganyan is acacia. So you can rent it out. Ilalagay ko na lang yung information sa screen mamaya. So pwedeng pa dito if DIY kayo, kasama mo yung family mo or kasama mo yung mga friends mo. It's very doable. So guys, so isa sa mga activities na pwede mo rin gawin dito, scuba diving or snorkeling, pwede rin. Ayan no. So nice here. Ang dami mo rin pwedeng gawin dito. Saka ang daming trees, ang daming shade. So kung takot ka sa araw, it's fine. And guys, kung ano ka naman, kung solo ka, may mga tables naman, may mga huts naman na nasa pool area na libre, hindi mo na kailangan bayaran. So guys, pagpapunta rito, sobrang biglaan. Of course, may dala tayong pampalitan damit, meron tayong dalang sunscreen because that's very important. So, ang dala nating sunscreen is Biore. Hindi ko alam kung Biore or Biore ang pronunciation, pero yun ang lagi kong ginagamit kasi hiyang siya sa skin ko, hindi ako nagkakaroon ng breakouts. It's very important na kung lalabas kayo sa araw, gumamit kayo ng sunscreen or sunblock. Sige, habang hindi pa tayo gutom, ikot-ikot muna tayo sa resort. Papasyal ko muna kayo guys. Sama ko muna kayo sa sa gala natin. Grabe, ang daming magagandang spots dito for picture taking. Kasi yun nga, solo travel tayo. Ginusto natin to. So guys, no, after nyo ng reception, punta kayo sa kaliwa. Makikita nyo naman tong Matabungkay Beach Hotel vicinity map. So ayan. So nandito guys yung yung information or yung concierge. Diyan siya makikita sa may Cafe Caballero sa front office right there. So tara, explore pa tayo. Ang init ng panahon. Yun lang ang hirap pag solo travel ka guys, no? Gusto mo pa-picture pero wala kang kasama, walang kukuha ng picture sa'yo. Saklap. Saklap pero masaya pa rin naman. Sarili mo yung oras, di ba? Sige, lakad tayo papunta rin sa isang pool. Ganda oh. And guys, so kung ano naman kayo, kung halimbawa may company outing kayo, merong malawak na space dito. Sa tingin ko, pwede dito gawin yung mga mga team building activities. Ayan. Palm trees. And then, ito yung kanilang beach pool. Tara, tingnan natin. Mukhang malinis guys, ang ganda. Ganda ng pool nila oh. Tamang lalim lang siguro, di naman siya sobrang lalim. Konti lang din yung tao. And that's the pool bar right there. Ayun yung pool bar. Medyo hindi ko nilalakasan yung boses ko guys kasi baka may mga natutulog pa kasi may mga accommodation dito. Mahirap naman maki-istorbo tayo, di ba? So ito kung galing kayong beach and then gusto nyo mag-swimming sa pool, may mga shower areas dito. At ito naman ulit yung kanilang beach area right there. Isa sa mga nagustuhan ko rito guys, no, daming trees. No, kung takot ka sa araw, ayaw mong ma-sunburn, tambay ka lang dito. Ganda.
May swing nga, wala naman tutulak sa'yo. Okay, so malilim naman dito. Sa tingin ko guys, isa lang naman na disadvantage ng solo tour kayo is wala mong picture sa inyo. Ngayon ko na nare-realize yung importance ng pagkakaroon ng kasama. Pero guys, ang saya rin naman na mag solo tour kasi sarili mo yung oras eh. Wala kang inaalala, wala kang inintindi. So ayun, dumating tayo dito ng mga around 9 AM. Kung gusto nating umalis after lunch, makakaalis na tayo, di ba? Or kung gusto natin magstay pa until 5 PM, we can do so. So yun, sarili natin yung oras natin. So guys, so they have blue tents. Kung DIY kayo, pwede kayong mag-rent dito. For, magkano ba to? Okay, so for 1,500, imagine kung kayo, no? Kung 10 kayo, pwede na rin. So guys, balik na muna tayo sa pool area kung saan andun yung mga staff natin kasi medyo dumadami na yung tao sa pool area. Iniwan ko lang yung mga gamit doon para makapag-ikot-ikot tayo sa resort. Ganda rito guys. This is really worth it. Alam mo yun, wala kang ibang time, sobrang busy mo. But you only have 1 day in a week to spare. And then for under 2,000 pesos, andito ka na. Makikita mo na yung dagat, may enjoy mo na yung view, makakapag-relax ka. So yun guys, kung nag-enjoy kayo sa ating video, don't forget to hit the subscribe button sa ating channel. At pakiclick na rin yung like at mag-share na rin kayo yung mga experiences ninyo about solo traveling sa ating comment section. Okay? So guys, kain po tayo. So umorder po tayo ng pasta, so bolognese, and then hinihintay ko na lang yung coffee, yung iced coffee natin, yung iced caramel macchiato. So the good thing about here guys, hindi lang siya, yung water nasa isang bote. Okay? So yan, tanggal na tanggal yung uhaw natin yan guys. And then yung pasta, ito siya. Good for 1 serving naman to. And then, meron pang bread nakasama. So I believe garlic bread to. Good. So guys, sa toast nila, instead of using butter, they used olive oil. Amoy na amoy. And lasang-lasa ko yung olive oil dito, which is very good. Problema lang dito sa labas kasi sa daming langaw. Kain tayo. Guys, no, kalasa niya yung pasta ng or spaghetti ng tropical hot. Medyo leaner on the sweeter side. Pero meaty siya guys ha. Sige, update ko na lang kayo later. Kain tayo. So guys, ito na yung ating caramel macchiato. Ayan. So dumating na rin siya. Kasi guys, alam mo, antok na antok ng vlogger nyo eh. Umalis tayo ng Manila mga 5 AM or 5:30 AM. Gumising tayo ng mga 4 AM kanina. So sobrang bitin yung sleep natin. So medyo inaantok na tayo. So para magkaroon pa tayo ng energy, umorder ako ng caramel macchiato. So guys, may mga coffee bean pa talaga siya oh. Hindi ko lang kung nakikita dyan. Wow. Wow, so good. Hindi ko alam kung dahil mainit. Hindi ko alam kung dahil mainit or... Hindi, it's good talaga. I really like their coffee. So guys, no, baka akala nyo talaga may kasama ako ngayon. Hindi guys, wala talaga tayong kasama. Ang nangyayari kasi, since May na, and alam mo yun, nafo-FOMO na tayo. Ang dami kasi nagbe-beach. Ako hindi pa ako nakaka-beach talaga guys. Simula nung... Kailan ba? Kailan ba huling beach natin? Baler. Yeah, Baler pa. Last December. Summer naman. So wala tayong gagawin today, which is Tuesday. Yeah. So I decided na alam mo yun, ano ba yung mga pwede nating puntahan na 1 bus ride away lang. And that's here in Batangas. So yun, tumingin ako sa Anilao, sa Calatagan, pero masyadong malayo guys. I mean,
I think yung Anilao and Matabungkay, same lang siya ng ano, ng duration, like nasa 3 to 3.5 hours din. Pero pinili ko tong Matabungkay kasi nakita ko kasi ito sa pictures eh, like yung sand, yung resort itself. Although, originally guys, ang plano ko talaga is, alam mo yun, pumunta lang ako ng public beach, maghanap ng table or a resort na pwedeng day tour. Yung hindi dito sa Matabungkay Hotel or Beach Hotel. Kaya lang guys, pinili ko na lang na dito na lang sa Matabungkay Beach Hotel kasi sa tingin ko number one reason is yung security. Security reasons talaga. Kasi syempre may mga gamit tayo, may mga valuables tayong dala kahit konti. Inisip ko rin na kung magsiswimming tayo, mag-iikot, magsi-CR, at hindi ko madala yung gamit. At least dito sa loob ng resort na to, dito sa compound na to, makakasiguro tayo na kahit pa paano safe, I should say. I mean, dapat maging maingat pa rin tayo, no? Huwag tayong 100% completely mag-trust. Pero yeah, compare outside, compare sa public beach area, I really think na this is a better option because it's safer. Hindi siya budget meal, nagbayad tayo ng 400 pesos for the day tour fee. Syempre kasama naman na dyan yung pagligo sa pool, and then paggamit ng mga amenities dito, like magpapapicture tayo sa mga picturesque spots nila. Picturesque talaga. Ayun. And then for the beach towel, nagbayad din ako ng extra 100 in case na mag-shower tayo or maligo tayo sa pool bago tayo bumalik ng Manila. So yun, nasa 500 pesos din to. And then yung kinain nating pagkain, kasi dito na ako nag-lunch guys. Hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Gumising tayo ng 4 a.m. Dumiretso na tayong biyahe papuntang Buendia to catch a bus. So kumain na tayo mga na guys, mga pasadong 11:30 na. Like right now. So, yun. Yun ang ating story for the day. Kasi guys, very doable dito sa Batangas. You know, napaka-convenient. You just hop on the bus. Okay? And then, sabihin mo lang sa konduktor, bababa po ako ng Matabungkay Beach Resort. Or kung panasugbo naman yung bus na sakyan mo, ibababa ka niya dun sa may junction ng Lian, Batangas, going to Calatagan. And then may parang pa-fork doon na kalsada. So yun, ibababa ka niya doon and then you'll just have to ride a tricycle going to Matabungkay Beach. Okay? So whether dito sa Matabungkay Beach Hotel or sa public beach, yes, napaka-accessible. So one bus ride away lang siya, guys. And yeah, kung solo kayo, wala rin kayong maaya, tularan nyo ako na kahit walang kasama. Walang imposible basta ginusto, guys. Wala talaga yan. I mean, imagine, you have 2,000 pesos, okay? 2,000 pesos na sobra sa budget mo. Instead na pumunta ka ng mall, kasi guys, originally, ganun ang gagawin natin eh. Kapag, alam mo na, day off, o meron kang konting pera, pupunta ka sa mall. Ang bilis ng 2,000 pesos, guys. Maupo ka lang sa cafe, mapadaan ka lang ng Uniqlo or H&M, ubos yung 2,000 pesos mo. So ito, wala pa yatang 1,500 or wala pang 1,000 yung nagagastos ko, guys, today. Hindi, meron naman ng 1,000 plus. Ito na, may beach na ako, may magandang view, may experience na maganda, and fulfilling naman siya guys, kasi traveling is always a fulfilling experience. You get to learn more about yourself, about the place, about the area. You get to discover a lot of stuff. Not just about you, but also sa place na pupuntahan mo. And it's valuable guys. Hindi yan sayang sa oras. For me, hindi rin yan sayang sa pera. Okay? And you can do that guys if you're single, wala ka naman ibang inaalala. Only if you can guys ha. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo to. Kung gusto nyong gawin at kaya nyo, sige lang, push lang. Okay? And basta kaya guys ha, yun lang. Basta wag tayong mabaon sa utang. And dito guys ha, yung mga water activities or yung mga activities na pwede nyong gawin, babayaran siya through cash. Speaking of utang. Pag food naman guys or accommodation, pwede naman na sa credit card yun. Share ko lang. Guys, meron ditong magandang picture spot. Itong tic-tac-toe right here. So ang gagawin mo, iangat mo na yung camera. Like yan. Parang bird's eye view. And then take pictures. Sayang wala tayong kasama, no? Wala magte-take ng pictures sa atin. And then itong outdoor chessboard. Tingnan mo guys, laki.
Ang maganda lang dito guys, no, malilim siya. Hindi ka naman masyado masusunog. Kaya dapat ano rin, magdala ka talaga ng ano mo, ng sunscreen or sunblock. And reapply every after 4 hours or every time na mag-wipe ka ng face or magsiswimming. So meron din palang jacuzzi area rito. Oh. Yan, malapit sa pool guys. So itong jacuzzi area guys, hindi pala siya libre ha. So ngayon, wala pa namang water and wala pang tao kasi wala pa nag-a-avail. So ang jacuzzi, kailangan sa front desk, 500 pesos per hour. Ayan. So guys, no, the place is big enough naman. Ang impression ko rito, there's enough space for everyone. So kahit maraming tao, you can always find a spot where you can take pictures and do your Instagram shots. So there's always a spot for you. So guys, no, yung public beach area dito sa Matabungkay, andun siya sa area na yun guys, oh. Yeah, doon sa tinuro ko na yun. Hindi ko alam guys kung ano, no, kung mapupuntahan natin yun mamaya. Pero isa sa mga agenda natin or goal natin today ay mapakita sa inyo yung public beach. Kung saan pwede kayong pumunta and then maghanap kayo ng mga beach resorts or mga balsa na pwede nyong pagtambayan kung barkada kayo na pupunta rito or family, day tour or overnight. Dito sa Matabungkay, Lian, Batangas. Okay? At di ko mapapromise pero tatry ko guys. Tatry ko yung best ko. Kasi mga ilang minutes din na walk yun from here. I believe mga 400 to 500 meters away din yun dito sa Matabungkay Beach Hotel. So yun guys, kakalabas lang natin ng Matabungkay Hotel. Okay? Napupuntan man tayo dun sa may area ng 7-Eleven which is Matabungkay Public Beach area. So from there, try kong ipakita sa inyo yung public beach guys. And then, sabi sa atin sa reception, ang sakayan daw pabalik ng Nasugbu is mag-jeep tayo papuntang bayan ng Lian. And then from Lian, tatry nating kumuha ng tricycle, papunta naman sa bus station. So update ko kayo later. So ang layo pala ng Matabungkay Resort going to 7-Eleven, mga more or less 400 meters. Guys, so ayun yung papasok ng public beach area. And guys, fear not, may 7-Eleven dito sa Matabungkay. So yan. Pag nagutom kayo, may 7-Eleven. Makakasurvive tayo dito guys. Ayun na, may mga lutong bahay. Bilihan ng manok, lechon manok. Ito na, papasok ka tayo ng public beach. Yung pinanggalingan natin na beach area, dun pa yun sa malayo guys, oh. Dun sa direction nitong camera. And then, ang dami, tabi-tabi yung mga nag-o-offer ng ano rito guys, mga room, mga tables, cottages. Pero talagang bread and butter nila rito guys, itong mga balsa. Ayan. Ang dami pa rin nagsiswimming, oh. Grabe, trik-trik ang araw. O sige guys, okay na to. For the payong tayo ngayon, sobrang init, hindi kaya. Okay guys, pwede na to. Okay na to. So guys, if you have any questions, don't forget to drop your questions sa ating comment section. Also use the comment section as a platform to inform our fellow travelers and wanderers. So kung may mga questions sila, pwede ninyong sagutin. At kung may mga additional tips kayo, pwede nyo rin guys na i-share sa atin para mas lalo ko rin kayo makilala. And thank you for watching and please don't forget to subscribe. Have a good day.